Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ami from Japan, kabayan. Scorpio, this reading is for you. Tingnan natin na iyong 72 hours timeless reading. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nag-hype ng aking video, nag-like, nag-comment, sa inyong lahat. God bless you all. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, gusto niyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading or message me sa FB Messenger. Same lang din ang picture dito, tsaka same lang din ng pangalan. Kuha tayo na iyong angel number para kay Scorpio. 72 hours timeless reading. Ayun. Ayun. Uy, oo nga. Tingnan natin. We have the 4, 24, 27, 29, 25, Capricorn, Libra, Pisces, and Cancer. Maaring connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa mga ito. Okay? Okay, Scorpio. Iba sa inyo, tarot reader, ano? Or maybe handun yung, you have a connection sa mga taong nagta-tarot reader. O kaya, yun ang nakikita ko dito. Ang nakikita ko sa'yo dito is, kumbaga, if there's a hardship situation na nagaganap o mangyayari sa buhay mo, na handito na yung new beginning in life, ano, kumbaga, magkakaroon ng mga recovery situation, yan, nandun sa point na yun, o may mga marirecover na sitwasyon in life. Handito rin yung point na may tao na magbibigay ng pagmamahal sa iyo. Pwedeng magbibigay siya ng love, caring, kung ano man yan, ano, pwedeng, or vice versa, ikaw ito sa kanya, or sa iba sa inyo is, makaka-receive ka. Pwedeng siya isang magagaling sa isang babae, or manggagaling siya sa kapamilya. Pwedeng na handun sa point na yun, ano. And then, handun na yung point na nasa bahay ka lang ba? Yung iba sa inyo maaring nasa bahay lang kayo. Hindi ko alam in what way. Resting time ka ba? Holiday ka ba? Wala ka bang trabaho? Or pwede rin kasi iba is sa bahay yung trabaho nyo talaga. Di ba? Baka nahandun yung point na yun. Andun din yung point na magkakaroon, parang handun yung ano magiging calm yung situation. Hindi ko alam in what way ba't magiging calm yung situation mo. Siguro mas more ka magre-relax ngayon or mas more ka magiging calm ngayon. Pwedeng nahandoon sa point na yun, ano. Ang nakikita ko rin sa iyo is may mga bagay ka na iisipin, para may mga iisipin ka or may mga bagay o sitwasyon na you want to transform. Pwedeng nahandoon sa point na yun, ano. May mga bagay o sitwasyon ka na paninindigan or may mga desire ka na aaksyonan sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, ha. Sa iba naman sa inyo is makaka-receive ka raw ng communication, text message, or news sa isang babae. Magkakaroon ka ng connection sa kanya, questioning, quarrel, or you receiving something. Pwedeng na doon sa point na yon. And then also is someone want to commit, no? Pwede yung kapamilya or babae yung situation kasi. Or pwede rin kung may pwede rin kasi sa related sa trabaho mo, pwede rin related sa mga connections mo, mga ganyan. Kung meron ka mga business, pwede na doon sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Sa iba dito may mga contract. Ibig sabihin, maraming klaseng ibig sabihin kasi ng contract. Pwedeng sa trabaho, pwedeng may makakipag-dealing sa'yo, di ba? May makikipag-contract or partnership sa'yo. In what way? Hindi ko alam. Sa love life ba yan? Sa trabaho ba yan? Mga ganun sitwasyon. Nandun din yung point of promises. Pwedeng may tao na mangangako sa'yo or ikaw yung mangangako sa kanya, or pwede rin ito sa sarili mo, no? Na magkakaroon ka ng pangako sa sarili mo or mas magko-commit ka this time para to transform something into your life, or magko-commit ka this time sa iyong mga dinidesire. Pwede mag-action ka na talaga. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, handun din may mga ibon ba kayo? Handun din yung mga paglaya, ano? Pwedeng may sitwasyon na paglaya. Either ilalaya mo yung sarili mo or someone is papalayain mo or someone
is lalayo siya or iiwas o basta may mga ganong paglaya, no? Yun ang nakikita ko sa iba, sa inyo. When it comes sa paglayahan, doon din yung point of recovery, no? When it comes sa paglayan, may mga tulad ng sabi ko kanina, hardship situation, o kaya may mga lungkot, pain, pwedeng lalaya ka doon, di ba? Pwedeng magkakaroon ka na ng recovery. Ganun sa iba, ha? Hindi kasi kayo pare-pareho ng ano. May mga papers and documents ako na nakikita sa iyo. Hindi ko alam kung makaka-receive ka nun or may mga dapat ka nang asikasuhin o dapat isulat. Kung may mga connection sa mga papers and documents, baka may mga kailangan na kayo asikasuhin, isulat, ganyan-ganyan. Kung ano man yan, ano, yun, or may mga speech sa iba or may mga writing situation sa iba, sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong numbers. Uy, di ba? Change. Great ship. Baka nakakita ka ng mga numbers or pwedeng related sa iyong mga number na ito. 555-11227 is a divine and you have a unique skill, no? Scorpio. Okay, may mga changes for a great shift happen into your life. Nandun din yung point up, nagkakaroon ka doon ng mga reflection from the past situation. Siguro may mga bagay ka na may isip talaga, na need to change, or you need mo baguhin yung iyong pananaw sa kinabukasan. No? And you need to use your wisdom din o yung karulungan mo, magkakaroon din ng enlightenment or kinakailangan mo magkaroon ng enlightenment in some aspect of your life, ano? Kung baga nandun yung point of you need to commit to change sa mga bagay na dapat na kinakailangan na talaga. Hando na yung point na mas pag-focus ka daw sa iyong mga mission. No? Yan, may mga important project ako na nakikita sa'yo o may mga dapat na kinakailangan na talagang asikasuhin sa iba. Prosperity and may mga excitement situation, success and pag-asa is meron. Aray, sakit anak. Ang kulit ng anak ko. Nandito kasi sila, yan, naglalaro sila sa ano. 555, changes to. Encouragement, support, obstacle, battle, calling. Kinukol ka na ng taas. Restructuring, creative work. You are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life for your highest good. Yun na nga. Pero tatlo lang kasi yung 5. And then yung isang 5, kailangan 4 kasi yung number. Yung isang 5, a-actionan mo to. No? You need mong mag-action talaga at kumilos. That is why you've been looking for push through it. Diba? Push through it. There's a reward waiting at the finish line. Isipin nyo na, magkaroon ka ng reflection and you need to commit to start a new beginning into your life kung ano yung mga bagay na need to change. No? And kailangan na ito ma-accomplish. Hindi ko alam in what way, physically, emotionally, spiritually, at kung saang aspeto ng buhay mo na yan. Anak, dito nga kayo. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Scorpio. Kasi dito na yung great shifting mo. Andito, naghihintay na si success and prosperity sa iyo. And growth. Andito yung mga personal growth, ano? Something need to grow o may magkakaroon na ng mga. Pero i-workout mo to eh. Tatlo lang kasi siya. Energy ni Scorpio. Okay, when it comes sa iyong energy, this time, ang nakikita ko sa iyong energy, medyo low kasi yung energy na nakuha ko sa inyo. Hindi ko alam bakit. Sana is wala kayong sakit, sana okay kayo, or kung medyo may nararamdaman na kayo, is agapan nyo na para mas hindi pa masyadong lumala. No? Ang nakikita ko sa iyo, kailangan mo rin kasi dito is your self-care sa iba, sa inyo. Sa energy mo, handun yung point na may mga pananakit, no? Mga pananakit ng kalamnan. May mga pain ako na nakita. Hindi ko alam, iba-iba kasi kayo eh. Pwedeng kalamnan. Basta iba dito, masama pakiramdam. Kalamnan, buto-buto, kasukasuan, mga ganyan. Yun nakita ko. Bulsa, sabay ganun. Hindi ganun. Hando sa point na yun. Maari din kasi sa iba sa inyo is meron kayong mga hindi magandang lifestyle.
gano'n. Kaya rin siguro sumasama yung pakiramdam niyo o kaya yung medyo hindi kayo nagkakaroon ng more on self-care. Halimbawa, nagpupuyat kayo, tapos hindi kayo nagbabawi, tapos nagpupuyat kayo, tapos mauulanan kayo, 'di ba? Yung mga gano'n o kaya sa sobrang init naman talaga tapos hindi niyo napapansin na masakit na yung ulo niyo, 'di ba? May mga pain na kayo na nararamdaman sa katawan niyo, pero go, go, go pa rin. Kaya mag-ingat pa rin kayo ha pagdating sa inyong sarili rin. Ang kinakailangan niyo kasi ito is self-care and kailangan niyo talaga ng pag-isipan kung makaka-good ba or hindi yung mga bagay-bagay. Kailangan maganda yung lifestyle mo rin sa iba sa inyo. Para rin naman sa'yo yun, hindi naman para sa akin, di ba? Pero alam ko naman na alam mo yun. Pero wag niyo lang abusuhin yung sarili. And syempre, yung iba sa inyo, when it comes to your energy, is may mga time na nagkakaroon kayo ng mga pabago-bagong isip. A-actionan mo, ay wag na lang. Actionan mo, tatry mo, ay wag na lang. May mga ganong sitwasyon, pabago-bago, no? Ang nakikita ko sa'yo. Yan, may mga situation din sa iba sa inyo na ginagawa na parang wala namang ka-purpose. Hindi ko alam in what way, kung ano ginagawa nyo, hindi ko alam. Pero merong iba sa inyo na you're doing something na without purpose. Siguro nagsasayang lang kayo ng oras o hindi naman talaga nakaka-good para sa inyo. Tapos at the end, hindi rin naman maganda yung outcome. Yung mga ganun, basta pag-isipan mo ha kung ano yun. Hindi ko alam in what way, iba-iba kayo. Tingnan natin ang parating kay Scorpio. Ingatan niyo yung sarili niyo ha. Baka may mga sakit na talaga kayo or may mga pain talaga na mararamdaman. Kung saang pain man yan. Parating kay Scorpio. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko dito is may tao na kilala mo na magkakaroon kayo ng communication. Kilala mo na to. Pwedeng by letter, pwedeng by text, pwedeng by kung paano siya makipag-communicate, pero kilala mo na siya. Daw. Yon. Pwede rin kapatid mo, pwedeng karelasyon mo, kaibigan mo, ganyan. Sa iba sa inyo is parating sa iyo, mag-ingat kayo, no? Kasi yung iba sa inyo, medyo lumalaki na yung tiyan nyo, ha? Yung babae ka man o lalaki, baka medyo hindi mo na alagaan yung sarili mo, 'di ba? Baka naman na basta ingat kayo. Hindi ko alam kung parang may malaki yung tiyan. Malaki yung tiyan or either may mga pananakit ng bandang tiyan or sisikmurain ka ba? May sakit ka ba sa tiyan? Kakabagan ka ba? Magkaka-LBM ka ba? Ano ba? Pagkababae, kasi menstruation, mga ganyan. Ay, hindi ko pala pwede ito isuot. Naalala ko yung menstruation no? Yan, bibigyan ko kayo ng tip ha. Kapag sa babae muna to. Sa lalaki, hindi ko alam kung nagkaka-mens kayo eh. Sa mga babae, kapag meron kayo, huwag kayo magsusuot ng mga ganito. Ha? Hanggat maaari, huwag nyo na lang suotin. Ako, nakalimutan ko talaga siya. Yun na nakikita ko sa dito. Kung ano man yan, basta mag-ingat kayo. Baka may mga nainom kayo or may mga nakain kayo na hindi maganda. No, o kaya naman yung iba sa inyo is kinakailangan na talaga na mag-walk or exercise, doing something activity, mga ganyan. And then, ang parating din sa iyo is there's an offering. No? Ako na nakikita, pwede makaka-receive ka ng offer na manggagaling ito sa taong malapit sa'yo or ikaw ito sa kanya. Hindi ko alam in what way yung offer eh. Pero hindi yung offer of siguro siya, pera sa iba dito to eh. Parang caring situation, love and care, parang nandun sa point. Baka may bibigay sa sayong pagkain, may bibigay sa sayong present, or may bibigay sa sayong
food or may ibibigay siya sa'yo. Basta may mga ganong sitwasyon. And then, yung iba naman sa inyo na parating sa iyo is may mga bagay ka daw na sisiya sa atin. May mga bagay ka na magkakaroon ka ng mga urong-sulong na sitwasyon. Andun yung paghahanap ng katotohanan. Anong gagawin mo? Ito ba? Ganito ba? Ganyan ba? Ganito. Dapat ba? Parang nahandun yung iba, no? Sa nakikita ko sa inyo. Nahandun din yung pagmumuni-muni. Kaya baka maaring nahandun yung point na may mga bagay ka na magmumuni-muni ka sa iba sa inyo. Iba sa inyo baka maging busy kayo or busy yung thinking mo sa iba sa inyo or nahandun yung point din na ay makaka-receive ka pala ng text message sa isang taong mas bata sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. So, iba sa inyo may mga papasok na pera or may mga opportunity na darating sa'yo. Tingnan natin. May mga taong hindi ka gusto, no? Scorpio. Dapat iwasan ni Scorpio. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan, Scorpio, is yung madaliin yung mga bagay-bagay in life, ano? Kasi hindi naman lahat yan kailangan i-rush, no? Iwasan mo din na yung mas maraming lumabas than sa pumasok na pera. Andun din yung point, yung mga pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo, o yung mga bagay na pwedeng kahantungan is yun yung maging outcome, no? Hanggat maaari, you need to think in advance para hindi rin maganap yun. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka magtiwala sa sarili mo. Alam ko na may tiwala ka naman sa sarili mo, may believe ka naman sa sarili mo, but you need to try to make it balance any situation into your life. Iniinom, kinakain, pakipag-communicate, kung may mga bagay na sitwasyon na nangyari in the past. Huwag mo nang ulitin yun kasi you need to learn from the past situation, ano? Yun din ang sinasabi dito. Huwag mong gagawin yung mga naganap na in the past. Ay, depende lang sa iyo kung hindi ka pa natututo, okay? Iwasan mo yung magkaroon ka ng mga uncontrolled situation in life. Kumbaga, mamanipulate ka ng sitwasyon. Halimbawa, yung kaibigan mo, ganyan-ganyan. Porket kaibigan mo siya, aayunan mo siya. Diba? Mag-go ka. Mag-decide ka when it comes sa sarili mo if kung tama yun or hindi. Diba? Andun din yung point na yung mga pwedeng sitwasyon na mag-struggle. Kaya magkaroon ng mga problema. Kung may mga need to fix it. Ang sinasabi dito. At yung lack of control ka sa sitwasyon mo, tatandaan mo palagi, Scorpio, na ikaw yung driver ng buhay mo, no? Alam mo naman siguro kung ano yung tama at mali. At kung kailan ka pipreno o kailan ka mag-go. Okay? Parang stoplight na pala kung sinasabi. Diba? Ganon ang dapat mong gawin. No? And syempre, mga something need to change when it comes to your decision. Hindi ko alam yung what point. And you need to awake with something din. Ang sinasabi dito, baka kailangan mo na talaga ng changes sa ibang aspeto ng buhay mo. Gawin mo na. And you need to start a new beginning in life. Kasi may great shift happen into your life this time. Yun ang nakikita ko sa dito. Kailangan mo na rin kasi na manindigan. Ay, hindi. Hindi tayo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Scorpio in love, to show me. Basta magkaroon ka lang ng mga reflection from the past, kung ano yung mga bagay na need to change. Magkakaroon ka talaga ng great shifting. Okay, when it comes sa iyong love, Scorpio, kung ikaw is single, kung single ka, mag-ingat ka na lang. Pwede rin kasi na bigla ang makikilala
itong taon na 'to or nandun yung point na magkakaroon ka ng option in life pagdating sa mga parating sa'yo, 'no? Puwedeng may nakakausap ka na pero hindi mo alam kung sino sa kanila. You need to be very careful din dito sa sitwasyon na 'no. 'Yun ang nakikita ko kasi dito sa sitwasyon is meron tao dito na magbibigay talaga siya ng effort pagdating sa'yo. Mararamdaman mo siya. Pero may pagsisinungaling. Merong pagba-backstab. Kaya lahat ng makakausap mo kung sino man yung nakakausap mo, makiramdam ka, 'no? 'Yun. 'Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay ano. Andun din yung point kasi na nagkaroon din ng mga option, nag-third party sa iba sa inyo. Nagulat ka na lang din siguro na gano'n. Pero kung titingnan ko dito, andito yung point na magkakaroon ka ng connection muli nito. Palagi naman din siya na they still spying you or ikaw ito, andun yung point na puwede rin nagtatanong-tanong siya sa mga same nakakilala niyo, ganyan. O kaya sa iba is kung may mga social media ka, tinitingnan niya yun or ikaw ito, mga gano'n. Kasi gusto pa rin niya ng recovery. Kung mga nagkahiwalay, nahatak pa rin 'to ng nakaraan, as in. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is may third party relationship, alam mo naman din na dito sa sitwasyon, hindi na rin siguro kagulat-gulat ito 'no, yun. Kumbaga nasa sa'yo na 'to, ikaw na lang din naman yung nai-stress, eh. Pero kahit na gano'n, nagbibigay pa rin ng effort ikaw or siya, vice versa, andun pa rin yung pagbibigay ng effort pagdating sa connection na ito. Yun ang nakikita ko dito, pero nasa sa'yo yung desisyon, 'di ba? If you want to stay, okey lang din. Buhay mo naman 'yan, eh. Gano'n. Kung kayo naman is walang third party relationship, okey naman, andun naman yung point na andun yung pagpapahalaga, andun yung caring pagdating dito sa connection na ito. Yung may mga time lang daw na may mga either there's a revelation or may mga ikagugulat, ikaka-shock o ikabibigla ka daw pagdating sa connection na ito. Nangyari na 'to noon, eh. Muli itong mangyayari ngayon. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa inyo ha, pero muli daw itong mangyayari muli ngayon. Kung ano yung nangyari dati, pwedeng mangyari daw uli. Yun ang sinasabi dito. Yun. Pero kahit na may mga ganong sitwasyon, still to work it out pa rin naman yung isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong money. Money po ni Scorpio. Money ang trabaho to ah. Okay, pagdating sa yung money or work, wow, we have the 10. Tingnan mo, oh. There's a good news pagdating sa'yo. May good news ka. No, dito sa sitwasyon. Ibig sabihin, yung iba sa inyo is there's a material success, wealth, prosperity, or nandun yung point na muling babalik yung dating sitwasyon. Halimbawa, naging matumal ka, mga this time, no? Mga nakaraan. Ngayon, mas magiging okay siya ngayon, ano? Kumbaga, patungo siya sa prosperity. Kumbaga, nandun sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is, nandun yung point na maaring may mga tao or may tao, ako na nakikita, na ko-connect sa'yo para matulungan ka nila sa kaperahan mo or sa trabaho mo. Yun ang nakikita ko ha, sa iba sa inyo. Either sa iba sa inyo, kapamilya nyo, or sa iba sa inyo sa katrabaho nyo. Nahandun din yung dealing, handun yung partnership, or nahandoon yung point na mas makikilala ka or mas dadami yung connections mo. Ganun ang nakikita ko sa'yo dito.
Yun. Kumbaga there's a new beginning, may mga fortunate outcome, ibig sabihin may mga difficult situation tulad ng sabi ko kanina, 'di ba? May mga difficult situation happen or hardship happen in the past. This time mas magiging magaang yung situation mo pagdating sa kaperahan or sa trabaho mo this time. Beginning na to. Handun yung completion kasi sa nakikita ko sa'yo dito. Handun din yung point na parang meron ka daw idea na nagkakaroon ka ng interest for something or idea ito, no? Na maari yun yung makatulong para sa'yo. Yan. Halimbawa, meron ka ng ginawa dati. Di ba, try mo dati na ganito, ganyan, ganyan. Pwede daw yun makatulong uli sa'yo. May mga idea ka daw na ginawa mo na dati o nangyari na dati na makakatulong sa'yo muli ngayon. Yun ang sabi dito. Hindi ko alam kung ano yung ginawa nyo. Halimbawa, explain ate. Siguro alam niyo na yun. Halimbawa, meron kayong family business o kaya meron kang idea ano ba arabaito? Ano ba arabaito? Halimbawa, may trabaho ka na tapos kumuha ka ng tatrabahuhin para magkaroon ka ng mga plus income. Yung mga ganong sitwasyon. Ang hirap kasi explain na hindi ko alam kung ano yung arabaito eh. Basta yon. Yung para halimbawa may trabaho ka na tapos gusto mo lang ng mga plus income, tapos may gagawin ka, di ba? Yung mga ganong sitwasyon. O di ba, engot talaga si ate. Pasensya na kayo Yon. Yun ang nakikita ko sa dito. Pursue mo yun. Kasi isa yun sa makakatulong sa'yo. Yun. Arigato namaste, God bless.